mag-a-attendance. May lumiban ba sa ating klase, class? Wala po, guro. Bago ang lahat, manalangin muna tayo. Maaari mo bang paunahan, Miss Rem? Tayo po lahat, Panginoon, salamat po sa umaga nito, Panginoon, muli ay kami ay sama-sama upang magharap, Panginoon, ng mga bagong kaalaman at mga ideya, Panginoon, ay babahagi po sa amin na aming guro. Patuloy, Panginoon, ay huwag magbigay ng sapat na kapalimutan at wisdom, Panginoon, na hindi mo, Panginoon, sa aming mga puso o sa aming mga isipan ng mga paglalaro namin sa at magamit namin, Panginoon, sa aming pang-araw-araw. Ito ang aming sa panalangin sa Diyos ng Panginoon Jesus. Amen. Bago kayo umupo, class, maaari mo bang munang pulutin ang mga kalat na nakakalat sa baba at ayusin ang inyong mga upuan? Maaari ba tayong tumayo, class? Inaantok ba kayo, class? Yes, ma'am. Medyo. Tumayo muna tayong lahat. We're gonna do the monkey. Do the monkey. Monkey. It's alright. Ayan. Nabuhayan ba kayo, class? Yes, ma'am. Bago ang lahat, tayo ay magbabalik-aral. Maaari mo bang basahin ang tanong to, Miss T? Para sa mga babae, bubunot sila ng isang tinupin-tuping papel na nagkalaman ng salitang maganda ako at sexy ako. Ang sinumang makabunot ng sexy ako ay maaari na maupo. Samantala ang makabunot ng maganda ako ay pupunta sa harapan at magbibigay ng idea tungkol sa salitang mabuti. Ayan. Andito ang ating box at bumunot ka na, Miss Rem. Sino ang mga nakabunot ng maganda ako? Tumayo tayong lahat. Ay isa-isa pumunta sa harapan at tukuyin ang pagbigay ng ideya tungkol sa salitang mabuti. Salitang mabuti. Salitang mabuti po ay patungkol sa isang tao na naglalaman ng isang pusong mabuti na kung saan ay alam niya kung ano ang masama at kung ano ang hindi mabuti. Ayan, maraming salamat, Miss Rem. Next. Dito na lang. Diyan na lang. Altea. Sa aking palagay, ang mabuti ito ay ang pagbibigay ng magandang loob sa ibang tao at Para sa akin naman, kapag sinabi natin, ay kapag narinig natin ang salitang mabuti, parang nakagawa ka ng mabuti sa ibang tao. ayan, maaari ba natin palakpakan ng bawat isa? Next is, maaari mo bang basahin ang panuto, Miss Rem? Ang guro ay paliliputin ang Loreta ng kabalaran upang bumunot ng pangalan at ang mga pangalang mabubunot ay bibigyan ng mga letra at kanila itong ayusin upang mabuo ang kasing kahulugan ng mga sumusunod na salita at hanapin ang kahulugan nito sa nakapaskil sa pizarra. Ayan. Ikaw ang nabunot, Miss Rem. Maaari bang kumaharap at ayusin ang ating nagulong-gulong letra?
Christine, maaari mo bang ayusin? Ayan. Ang paksa, kasi kahulugan nito ay ang tema. Maraming salamat, Christine. Ang pangatlong nabunot ay Mizraim. Maaari ka bang kumaharap at ayusin muli? Ayan. Ang labanan ay, ang kasing kahulugan nito ay tunggalan. Next. Althea, maaari ka na itong kumaharap at ayusin ito. Ayan. Ang tipanan, ang kasing kahulugan nito ay tagpuan. At ang panghuling mabubunot ay si... Mizraim ulit. Maaari bang kumaharap? Daisy? Ayan, maraming salamat, Daisy. Ang burador, ang kasing kahulugan nito ay banghay. Maaari ba natin palakpakan ng bawat isa? Dumako naman tayo sa susunod na gawain. Akin mo nang babasahin. Ayon kay Edgar Allan Poe, ang maikling kwento ay isang akdang pamalitika ng likha ng guni at bungang isip na hango sa isang tunay na pangyayari sa buhay. Ito ay nagdudulot ng aliw sa mambabasa. Karaniwan ito ang matatapos basahin sa isang upuan lamang at kapupulutan ng mga aral sa buhay. Ang elemento nito ay ang mga sumusunod. Maaari mo bang basahin, Althea? Una, paksa. Pangalawa, tauhan. Pangatlo, tagpuan. Pang-apat, suliranin. At ang panghuli ay ang banghay. Yan, maraming salamat. Para sa iyo, Christine, maaari ka bang tumayo at sabihin kung ano ang salitang paksa? Ang salitang paksa ay ito ang nagiging batayan upang makagawa ng isang maikling kwento. Ayan, maraming salamat, Christine. Ang paksa, ito ay pinakakaluluwa ng maikling kwento. Inilalahad ng author ang pangunahing punto o layunin ng kanilang isinusulat. Yan, maraming salamat, Christine. Next is ang tauhan. Maaari ka ba tumayo at tukuyin kung ano ito? Ang tauhan
sa maikling kwento ay sila ang nagbibigay buhay sa kwentong pinapaksan. Yan, maraming salamat Leia. Ang tauhan, ito ay nagbibigay buhay sa maikling kwento. Maaari itong maging mabuti o masama. Next is tagpuan. Maaari ka bang tumayo, Daisy, at tukuyin kung ano ito? Ang tagpuan dito kung saan naganap yung kwento. Ayan, maraming salamat. Ang tagpuan, ito naman ang panahon at lugar kung saan nangyari ang maikling kwento. Tama? Ang next is suliranin. Maaari mo bang tukuyin kung ano ito? Ang suliranin po ay yung problema o yung kailangan malutas ng mga tauhan sa loob ng isang maikling kwento. Ayan, maraming salamat, Israel. Ang suliranin, ito ang problemang haharapin o kinakaharap ng tauhan sa kwento. Maaari mo bang ibigay ang kahulugan ng banghay? Christine? Israel, ano mo bang tulungan? Ang tinatawag na bangkay naman po, bro, ay ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa isang kwento. Ayan, maraming salamat, Israel. Ang banghay ay ang maayos na pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. Tama, Israel. Maaari ba natin palakpakan ang bawat isa class? Ang susunod naman na maaari mo bang basahin ang nakatala? Bahagi ng maikling kwento. Simula sa bahagi ito, pinapakilala ang tauhan at takbuhan, iikutan ng kwento. Dito nakasalalay ang pamilihan ng mga lumabasa. Tunggalian, sa bahagi ito, makikita ang pagtunggali ng pangunahing tauhan sa mga suliraning kanyang kahaharapin. Ang sakdulan, ito ang pinakamataas na pangyayari sa kwento, kaya ang bahagi ito ang pinaka-action. Kakalasan, sa bahagi ito, bumababa ang takbo ng kwento. Nagbibigay daan ito sa wakas. At ang huling bahagi ay ang wakas. Ito ang kahihinatnan o resolusyon ng kwento, maaari masaya o malungkot. Estilo ng author, ito ang parang ginamit ng author upang mas maging masilip ang pagkakasulat ng kanyang akta. Halimbawa nito ay ang tayutay, pahiwatig, simbolismo, at iba pa. Ayan, maraming salamat, Christine. Ito ay ang mga bahagi ng maikling kwento. Una dito ay ang simula, tunggalian, kasukdulan, kakalasan, huling bahagi o wakas. At ito ay ang mga bumubuo ng bahagi ng maikling kwento. Ngayon, class, may papanood ako sa inyong kwento tungkol kay mabuti. Makinig tayo mabuti at magsulat ay mag-take note upang sa ganon ay maunawaan natin mabuti ang ating papanoorin at may tanong ako mamaya na inyong sasagutin. Ang kwento ni Mabuti. Ang kwentong ito ay tungkol sa buhay ng isang guro na kung tawagin ng kanyang mga estudyante ay mabuti. Sapagkat sa bawat araw na siya'y nagtuturo, lagi niyang bukang bibig ang salitang mabuti. Isa siyang guro na may malaking pangarap para sa kanyang sinaso. Bukod dito, isa rin siyang tuwa ng guro. Isa sa kanyang mga mag-aaral na si Ray ang labis na humahanga sa kanya. Madalas ikwento ni Mabuti ang kaisa-isang anak na nais niyang bigyan ng magandang buhay. Nais niyang matulad ito sa kanyang ama na isang manggagawa. Ngunit matapos mamatay ang ama ng kanyang anak at hindi ito naiburon sa kanyang mismong bahay, doon niya napagtanto at malamang ang katotohanan, hindi siya ang unang asawa ng kagawad. At sa pagkong iyon, ay naunawaan ni Fred kung bakit umiiyak ang guro sa parehong silid na iyon na kanya rin iniyakan. Ito ay dahil sa kanyang antos. Sa paglipas ng mga panahon, hindi pa rin nawawala sa isip ni Fred ang larawan ng kanyang. Pag matinipas na ang mga araw, ay nananatili pa rin ang kanyang puso ang mga aral na kaniyang natutunan.
Ito ang tinuturing niyang inspiration. Ang bawat mag-aaral ay maghinahanga ito. At narito ang isa sa mga kahangahangan at magagamit nito. Ayan, class. Ayan, class, nakinig kayo sa aking pinanood na video. Ngayon ay bubunot ako ng mga pangalan upang sagutin ang nakalaan na tanong. Thea, ikaw ang nagbunot. Maaari ka bang bumunot sa bag ni Ma'am at sagutin ang tanong? Oh, mag-Gucci. Ano ang natutunan mo mula sa kwento ni Mabuti? Ang natutunan ko sa kwento ni Mabuti ay si Mabuti ay isang guro na kung saan ang kanyang pumapibig ay kabutihan lamang. Si Mabuti ay isang guro na hindi niya ipinapakita kanyang mga pinagdadaanan na problema dahil isa nga siyang guro at dapat siyang maging modelo at dapat hindi niya ito ipinapakita sa kanyang mga estudyante. Ayan, maraming salamat, Thea. Ang next na magbubunot, ang siyang sasagot sa susunod. Ikaw ang susunod na bubunot sa bag ni Ma'am. Gucci. Mayaman si Ma'am. Ano ang iyong reaksyon sa pagkakasulat ng kwento ni Mabuti? Noon sa pagkakasulat ng kwento ni Mabuti ay maayos yung naging banghay ng pagkakasunod dahil nakita doon yung simula, gitna at wakas ng kwento. Yan, maraming salamat, Israel. Bubunot muli ako. 15. Bumunot ka na sa bag, sa mamahaling bag ni Ma'am. Paano mo ihalin tulad ang karakter ni Mabuti sa mga tao sa tunay na buhay? Ihalin tulad. Paano mo ihalin tulad ang karakter ni Mabuti sa mga tao sa tunay na buhay? Siyempre, ihalin mo rin sa akin, like for example, bilang future educator, magiging modelo ko si Mabuti nang sa ganun ay maging inspirasyon din ako sa aking mga estudyante. Ayan, maraming salamat, Christy. Ang susunod na mabubunot ay Althea. Bumunot ka muli. Ano ang mga suliranin na pinaharap ni Mabuti sa kwento? Isa na dito yung ibinuro yung kanyang asawa sa iba. Dahil nalaman niya ito, meron pa lang mas nauna pa, may isa pang asawa yung kanyang kasama. Tama. Dahil siya ay isang gurong hindi alam kung may asawa ba yung may unang asawa ang kanyang asawa, na pangasawa. Next is mapa ng kwento. Maaari ba natin suriin kung sino ang mga tauhan sa kwentong Mabuti? Maaari ka ba kung harap? Isulat. Sige. Ayan. Ang pangatauhan sa kwento ni Mabuti ay si Mabuti, Fe, at ang kanyang asawa. Ang susunod nating susuriin ay ang tagpuan. Maaari ka bang pumaharap ni Zaeb?
Ayan, ang tagpuan ng kwentong mabuti ay sa Silid Aklatan. Ang susunod naman ay ang suliranin. Maaaring ba bumaharap? Christine. Ayan, ang suliranin ng kwento ay nalaman niya hindi siya ang unang asawa ng kanyang napangasawa. Ang susunod ay ang saglit na kasukdulan. Maaari ka bang humarap, Dixie? Ayan. At ang huli ay ang wakas. Maaari ka bang kumaharap ni Zerem at tukuyin kung ano ang wakas ng kwento ni Mabuti. Ayan. Ang wakas nito ay nananatiling mabuti ang lumalabas sa bibig ni Mabuti. Kahit anong problema, napagdadaanan ng isang guro, dapat ay para bilang guro, dapat na iwanan natin ang mga problema sa bahay lamang at huwag idadala dito sa ating paaralan. At huwag ibuntol ang inyong galit sa inyong mga estudyante. Next is, maaari mo bang basahin ang panutuan, Tenya? Mapangkat din sa dalawa ng pangkat ng klase, mula sa grupong kanilang kinabibilangan, ang bawat grupo ay magpapakita ng mga gawaing magpapahayag ng pasasalamat at magbigay pugay sa mga guro. Ayan. Ito ang group 1 at ito ang group 2. Maaari pa kayong bumunot kung ano ang inyong mga gagawin. Ayan, ito ang pamantayan. Ang mga pamantayan sa pagmamarka ng presentasyon, mga pamantayan ay puntos. Una ay ang wasto at ang impormasyong iniulat sa klase, 5 puntos. Mayaman sa impormasyon ang presentasyon, 5 puntos. Mahusay ang presentasyon sa klase, 5 puntos. At ang kabuuan nito ay 15 puntos. Maaari nyo nang umpisan, class.
sa inyong lahat. Guro namin minamahal sa inyong pasasalamat. Sa inyong pagmamahal at pag-unawa, walang makantay. Kayo ang ilaw sa aming landas sa paaralan ng dunong at karunungan. Sa inyong mga aral at payo kami lumagot naging maulingan. Sa bawat patak ng pawis at pagod, sa bawat ngiti at halakha, ang aming puso ay puno ng pasasalamat sa inyo, Guro, namin ina. Ayan, maraming salamat group 2. Tapos na ba kayo group 1? Yes, Ayan, kumaharap na kayo at tanghalan yung love group. Sa bawat umaga sa paaralan tayo'y magkita, guro naming mahal. Sa inyo'y magpasalamat, sa inyong tulong at pagmamahal. Kami nga't gustong mag-isip at mangarap, o guro naming mapagmahal. Kayo ang ilaw ng landas sa bawat aralin, sa bawat pangarap. Pasasalamat sa mga walang kapatay, o guro naming mapagmahal. Ayan, maraming salamat. Class, kayo tayo lahat at bigyan natin ng cooperative club ang bawat isa. Ayan. Ready na po, class? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ayan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ayan, maraming salamat, class. Ang susunod nating gagawin ay maaari mo basahin ng paluto, Daisy. Ngayon, kung talagang nakinig kayo sa ating talakayan, meron ako ang ihandang mga katanungan gamit ang random dice. Pipili ito ng mga numerong inyong sasagutin. Ayan, maaari ka bang humaharap, Althea, at subukan nito to. Ganito lang yung gagawin. Domino po, isa, sayaw ko. Pagulungin mo na. At domino po, isa, sayaw ko. Number 3. Ayan, bumunot ka na dito. Sa poor bag ni ma'am. Ano ang mapait na lihim sa buhay ni Mabuti? Nalaman niya ay yung naging mapait sa lihim na buhay ni Mabuti is yung nalaman niyang kabit siya, tapos napakasakit lang dahil isa pa siyang guro at napagtaksilan pa siya ng kanyang asawa. Ayan, maraming salamat, Althea. Maaari pa kumaharap, Miss Draem, at isayaw ang ating domino. Domino ko! Isasayaw ko! Number 1. Ayan, nandun ka na. Bakit pinagsagan siyang mabuti ng kanyang mga estudyante? Kasi doon sa loob ng kanyang paaralan, palaging mabuti yung lumalabas sa kanyang bibig. Kumbaga, parang hindi niya dinadala yung mga suliranin niya doon sa loob ng kanilang class. Maraming salamat, Israel. Maaari ka bang pumarap, Christine, at isayaw ang ating domino? Domino ko! Sasayaw ko! Wow! Wala. Next. 2. Domino ko. Paano niya dinala sa pang-araw-araw na bubuhay ang bigat ng kanyang suliranin? Paano niya dinala? Tinago niya ang kanyang mga mapapait na karanasan sa loob ng klase. Ayan, maraming salamat. Christine, maaari ka na bang kumaharap, Daisy, at isayaw ang ating domino. Ano ba yan? Domino po, sasayaw ko. Domino ko, sasayaw ko! Ano ba yan? Four. Sa iyong palagay,
na isang babaeng Pilipino? Sa iyong palagay, typical na sa isang babae Pilipina ang naging pagtugon sa nasabing suliranin? Bilang isang Pilipinang babae. Okay lang ba sa'yo? Okay lang ba sa'yo na mangyari sa'yo? Gawin sa'yo yung gano'n. Yung pagiging Para sa akin, ako maaari iwasan natin yung gano'n yung maging isang kamit, di ba? Sapagkat tayo ay isang grupo. Ayan, maraming salamat, JC. Palakpakan natin ang bawat sa class. Ang susunod natin gagawin ay ang pangkatang gawain. Maaari mo bang basahin ang panuto at Leia? Mahahati sa dalawang pangkatang klase, gamit ang Venn diagram, itala dito ang mga angkop at kilos na paggalang sa mga group. Ayan, ito ang group 1 at group 2. Tapos na ba, class? Tapos na, ma'am. Maaari ba kayong kumaharap at i-presenta ang inyong nagawang Kami mo na? Sige, group 2 mauna kayo. Kilos ng paggalang sa mga guro. Una, pagbati ng magandang umaga. Pagtulong, pagsunod sa mga utos at pagtugon ng magalang. Ayan, maraming salamat, group 2. Group 1, hali na kayo gusto maharap. Pagkilos ng paggalang sa mga guro, pagsunod sa mga lituntunin ng guro, pagsagot ng po at opo, respeto at pagbati. Ayan, maraming salamat, group 2. Bigyan natin ng yo-yo-yo clap ang bawat isa class. Mali tayong tumayo at sundan ako class. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yo-yo-yo-yo-yo-yo. Ulit class. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yo-yo-yo-yo-yo-yo. Ayan. Ang susunod natin gagawin ay ang trivia quiz. Maghanda kayo ng 1/4 sheet na paper at sagutin ang bawat tanong. Handa na ba, class? Yes, ma'am. Number 1. Ball pens up. Ayan. Ang sagot ay mabuti. Tama ba ang inyong class? Yes, ma'am. Number 2. Ball pens up. Ang sagot dito ay guro. Tama niyo ba, class? Yes, ma'am. Number 3. Buttons up. Ang sagot ay A. Number 4.
Ang sagot ay kahirapan sa pag-aalaga sa mga bata. Number 5. Buttons up. Ang sagot ay lahat ng nabanggit. Number 6. Buttons up. Yes. Lahat ng nabanggit. Number 7. Buttons up. Number 7 ang sagot ay lahat ng nabanggit. Number 8. Buttons up. Lahat ng nabanggit. Number 9. Buttons up. Ang sagot ay B. Number 10. Itala ang paboritong bahagi ng kwento ni Mabuti. Sulat ko sa inyong papel. Tapos na ba, class? Yes, ma'am. Ipaharap ang inyong mga papel. Ayan, maraming salamat, class. Ang panghuli nating gawain ay ang takdang aralin. Mahal mo bang basahin ang panuto, Daisy? Gumawa o gumuhit ng isang larawan ng gurong nagpapakita ng katangiang gusto mo sa isang guro. Idikit o iguhit ito sa isang malinis na puting papel o paper. Tukuyin ang katangian at ipaliwanag ito kung bakit iyon ang kayang gusto mo sa isang guro. Ayan. Maraming salamat sa inyong pakikinig, class, at muli, magandang umaga. Paano natin tumayo at class at gawin ito? Bukas na muli tayo makikita. Paalam na sa'yo. Paalam na sa'yo. Paalam na sa'yo. Paalam na sa'yo. Maganda na tayo umilang. Bukas na muli tayo makikita. Paalam na sa'yo. Paalam na sa'yo.